Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, this is silip sa 2025. Tignan po natin yung mga major energies ninyo for each month, no, for the entire year of 2025. So magdodraw ako ng isang card for each month po, okay, for the entire year. So this is for January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ay, sorry po. Nagalaw ko yung camera. Sorry. Alrighty. So, tignan po natin. Simulan natin by January. King of Cups. Ayan. So, feeling ko dito, this is your energy, Pisces. And feeling ko dito, you're really going to embody talaga yung pagiging kalmado ninyo, pagiging friendly, pagiging charismatic ninyo, pagiging mabait ninyo, pagiging compassionate ninyo. So, pagsisimula ng taon, no, parang talagang you're oozing with love. You are oozing with compassion. So, which is really good, no? Kasi positive energy, yan ang ipoproject ninyo sa pagpasok ng taon. Kaya makakaasa tayo dyan, no, na siguro all year round, talagang magiging kalmado ka lang, 'di ba? Hindi mauubusan ng kabaitan, yung ganon. February, napakaganda. This is 10 of Cups, no? So this is happy family. This is domestic bliss, domestic happiness, masaya ang pamilya, contented, no, satisfied sa kung ano ang meron kayo. Maaaring yung mga wants, ang mga needs ninyo ay nandiyan dyan, no? Kaya masaya ang bawat isa. Plus yung relationship ng bawat isa sa pamilya, no, between family members ay talagang nandiyan dyan, no? Masaya, harmonious ang inyong relationship. Walang nag-aaway, walang iringan, yung mga ganon. So this is really a beautiful energy. Merong material success din dyan, no? Pagdating ng March, we have 8 of Pentacles. So, maybe sa trabaho ninyo, you will be rewarded. Siguro, napakasipag ninyo, napaka-diligent ninyo sa trabaho, napakagaling ninyo. Maybe, yung heart and soul ninyo, no, nilalagay ninyo, binubuhos nyo talaga sa trabaho. Kaya, kudos to you, no? Kasi yung sipag ninyo yan, yung sipag at tiyaga ninyo, na binuhos ninyo sa trabaho, that might be financially rewarded around March, no? So siguro mabibigyan kayo diyan ng promotion, mabibigyan kayo diyan ng pay raise, ng extra bonus, mga ring ganon, scholarship, no? Possible ang mga ganyan. Around April, we have Knight of Swords. Ayan, so dito talagang yung ano ninyo dito, yung drive ninyo hindi mapigilan, ano? Talagang sobrang, there's so much excitement, no? Akong napipick up dito. This is a fast moving energy, kaya maaaring ang mga pagdedesisyon, pag-iisip, paggalaw ninyo talagang mabilisan, in a fast pace talaga. Maaari din na kung ang mga ginagawa ninyo in that month, on the previous month or months, siguro baka nagkaroon ng delays, nagkaroon ng mga blockages, nagkaroon ng mga obstacles, no? Around this month in April, maaring yan ay ma-lift na. Kaya magsisimula ka na lang din na umusad na. You are up for progress na, no? Around this month in April. So siguro, aarangkada ka na, aalagwa ka na, kung ano man ang mga ginagawa ninyo, or ano man yung mga ginawa ninyo na pending, you know. Ngayon, tutuloy-tuloy ng mga yan, no? So, in May, you have 10 of Swords. Ayan. So, dito sa 10 of Swords, this is
backstabbed energy. So, siguro, at some point in your life, maaaring 2025 or maaaring ngayon 2024, ito nagkaroon kayo ng sama ng loob. Nagkaroon kayo ng frustration about someone or about yourself or about something. Baka na-deceive din kayo dyan, na-betray kayo ng mahal ninyo sa buhay, or kung ano pa man na talagang bumagsak kayo, no? Yung parang sobrang bigat, no? Sobrang bigat, sama ng loob, nahirapan kayo ng todo-todo dito in all areas, no, sa buhay ninyo. So, kung ano man ang naging sitwasyon ninyo dyan, maybe hinarbor ninyo yan ng matagal, no, sa puso ninyo. Matagal kayong naghirap emotionally, no, sa sitwasyon, sa nangyari dyan. Pero, around this time in May, siguro, may realizations na kayo dyan na enough is enough. Tama na, no? Parang, tama na ang pagpapasakit ko sa sarili ko by harboring the pain, the resentments, diba? Sama ng loob, galit, kung ano pa man yan, gusto mo nang mag-move forward. Gusto mo nang mag-move on sa sitwasyon na yan. Gusto mo nang i-release ang sarili mo from pain, from resentment, from emotional wounds and emotional baggages na hinarbor mo for so long. No? Kaya uusad ka na. Babangon ka na sa buhay and you are going to rise above this particular situation and you are ready to bounce back, no, sa buhay ninyo. Around June, meron tayong Tower energy. This is sudden change, no? Merong mga pagbabago na magaganap sa buhay ninyo dito na hindi ninyo plinano, no? This is the divine universe intervening in your circumstances. This is the divine universe going to do the favor for you na magkaroon ng pagbabago ang inyong sitwasyon or baguhin ang inyong sitwasyon, no? Dito, it could be in different areas of life. It could be in one or two areas of life. It could be in one area of life. Depende sa inyong sitwasyon. Ano na to kung ano man ang babaguhin ng universe na sitwasyon ninyo dito, long overdue na yan. Kumbaga, matagal na dapat nagbago ang sitwasyon mo na yan, pero maaaring hindi ninyo ginawa or maaaring hindi ninyo ginawa ng paraan. Kaya, the divine timing has come na kailangan mo ng mabago ang sitwasyon na yan. Kaya, since hindi mo ginagawa, you're not taking action, kaya it is the universe doing it for you. Kaya, there is a surprise factor dyan. Merong surprise element yan. Kaya, hindi mo yan sukat akalain na mga changes na mangyayari na yan. Pero, magugulat ka na lang, no? So, come July, we have 9 of Swords. This is anxiety. This is stress, overthinking, overanalyzing, no? Na-stress kayo rito for some reason na parang hindi naman ito existing Parang hindi pa ito existing na problema na maaring pinoproblema ninyo rito, no? Maaring you are just overanalyzing, thinking dito. Maaring iniisip nyo lang dito kung ano ang possible worst scenario sa inyong sitwasyon. Pero, parang hindi pa ito talaga nangyayari. Pinoproblema nyo na pero hindi pa nangyayari. So, maaaring ganun ang sitwasyon dyan. In August, Queen of Cups. Ayan. So, kailangan ninyo talaga, no? With these energies, meron tayong King, meron tayong Queen. Kailangan ninyo ng balanse. Pisces, no? Kailangan ninyo ng balanse dito sa buhay ninyo. You may need to ground yourself kasi siguro sa dami ng pinagkabisihan ninyo, sa dami ng ginagawa ninyo, or sa mga problema pinagdaanan ninyo, no? Maaring na-stress kayo. So, kailangan ninyo dito na ibalik yung balanse, no, sa buhay ninyo. Okay? So, try to ground yourself. Try to meditate, no? Always try to mag-prayer mode kayo. Give yourself time kahit mag-meditate kayo ng mga 2 minutes, no, each day or twice a week, thrice a week, para makapagsimula lang kayo na every week meron kayong
gagawing pagbabalanse ng inyong sarili so that hindi mag-pile up ang stress, hindi mag-pile up yung pagod, no? You have that time, no? Sa kada linggo na para makapag-relax kayo, makapag-unwind kayo, makapag-declutter kayo ng energy field ninyo. Okay? Dito naman, maaring this is a supportive person sa inyo, Pisces. This could be someone, could be mother archetype ninyo or mother figure ninyo, no? Na very supportive of you. Na lagi siyang nandyan, siguro nag-encourage sa inyo, nag-a-advise sa inyo, yung ganon, ano? In September, 3 of Swords. Yan, this could be related to this, no? Maaring ano to yung parang totally hindi pa ninyo perfectly talaga na-overcome ang naging heartache ninyo. Yung nangyari dito, no? Parang hindi pa ninyo totally na-overcome talaga 100%. Well, tao lang naman tayo, 'di ba? And healing is a process, 'di ba, Pisces? Healing is a process. Kaya maaaring hindi ito bago, no? Hindi ito bago. Nakaraan na to. So, this could be related to this. Pero, aftermath ito ng kung ano ang nangyari rito, no? Kasi, maaaring meron lang ditong nakapagpaalala sa inyo. 'Di ba? You try to move on dito at this point. Pero, syempre, small world, 'di ba? Maaring at this time merong nakapagkwento sa iyo, baka merong nalaman kang impormasyon diyan, meron kang nalamang truth, no, about this situation. Maaring kung sino nakapagdulot ng sama ng loob sa iyo, maaring meron ditong nakita kayo, no, na involved dito sa sitwasyon na to, kung ano man na pahirap ng inyong damdamin at some point, at kaya kumulo na naman ang dugo ninyo rito, Pisces, no? So, talagang siguro na-remind na naman kayo, kaya nagalit na naman kayo, na-refresh na naman sa isip at sa puso ninyo kung ano yung sama ng loob, no, na naranasan ninyo rito. Kaya ito, this is an aftermath, after effect, no, ng kung ano man ang hirap na naranasan ninyo dyan. But, healing is a process, no? You need to be, patient talaga. Hindi madali ang mag-move on. Hindi madali. Pero the fact na nag-effort ka na dito, no, nakalimutan na yan, pagpatawad na, kudos to you, Pisces. Kasi it's not an easy task. It's not an easy thing to do na mag-move on. Pero yung courage mo na mag-move on ka na from that, no, that is huge, no? Eventually, no, with God's grace, eventually malalagpasan mo din yan. It's a process. It's a process. At hindi yun nadadala sa ilang buwan lang or ilang days lang, ilang weeks lang. So, we have 4 of Cups. Ayan, there is opportunity dito na paparating. So, this is sometime in October. Maaring meron kang dito baka meron kang dissatisfaction, frustration, kaya nabuboard kayo, parang nawalan kayo ng gana dito, no? Kahit sa trabaho, siguro nawalan kayo ng gana. But this is an offer na parating sa inyo, or this is an offer na maaring nandiyan na, no? Pero maaring ini-ignore nyo lang kasi nga wala kayong gana, 'di ba? Yung parang wala kayong amor sa life at that point, no? Kaya this is a heads up for you. Na take a look into it. Okay? Sa energy na ito. I mean sa offer na ito. Kasi maaaring ito na yung muling magpapasigla ng puso ninyo. Maaaring ito na muling magpapasigla ng career ninyo, ng trabaho ninyo. Okay? In November, we have partnership. This is masaya. No? This is nice. Kasi meron ditong maaring soulmate na makilala kayo. This could be your soulmate coming your way. And not necessarily, no, na yung soulmate ninyo na to ay magiging ka-love team ninyo, no, or magiging person ninyo, no, jowa, kumbaga. Not necessarily na ganun, but possible. Kasi
This could be a friend, no? This could be yung pagkakakilala ninyo na ito, baka mauwi to sa deep friendship, maaring sa love connection, maaring partnership, collaboration in project, mga ganon, maaring business partnership, magiging business partners kayo. So, depende sa inyong sitwasyon. But for most of you, kung meron dadating na tao sa buhay ninyo around this time, feeling ko, this is your soulmate. You're going to be in sync with each other. You're going to be very supportive and helpful of each other. Yung parang kahit first few minutes pa lang ninyo na pag-uusap, you will figure out na talagang swak na swak agad kayo. Yung alam mo yun na you are on the same wavelength, no? Yung parang nagkakaintindihan agad kayo. Yung feeling ninyo matagal na kayong magkakilala. Yung ganun, no? Yun yung yung energy na napipick up ko dyan. So, in December, nandito kayo sa Eight of Swords, no? So, maaring nag-hold back kayo dito because siguro meron ditong mga nakakarating na mga impormasyon sa inyo na maaring yun ang nagiging dahilan kung bakit nawawalan kayo dito ng drive, no, na ipagpatuloy ang inyong mga ginagawa, no? Nawawalan siguro kayo ng gana dyan. You're holding back because out of inggit ng ibang tao. Baka iniintriga kayo, ginagawan kayo ng kwento, o baka dinidiscredit kayo, yung mga ganon. But, you know what, Pisces? Tandaan nyo na kayo lang ang tanging nakakaalam kung sino kayo, kung ano ang totoon katangian ninyo, ano yung totoo ninyong pagkatao, kung ano mga kakayanan ninyo, ano yung mga talents, skills, and gifts ninyo. Kayo lang ang tanging nakakaalam niyan. No? Pisces, tandaan nyo po yan. Kaya wag ninyong papansinin kung mayroong mga nangiintriga sa inyo. Deadma. Diba? Sino kayo? Hindi ninyo ako kilala. No? Underneath your skin. Walang nakakakilala sa inyo. Maybe yung mom ninyo, yung dad ninyo, but other people, I doubt it. No? Kayo lang ang tanging nakakaalam. Kayo lang ang tanging nakakakilala ng totoo ninyong pagkatao. Ano yung mga capabilities ninyo? Ano mga kaya ninyong gawin? Kaya wag ninyong paniwalaan ang mga sabi-sabi ng mga tao. Kung merong mga naninira sa inyo, who cares? 'Di ba? As long as alam ninyong tama kayo, nasa lugar kayo, panindigan nyo lang yung pinaniniwalaan ninyo. 'Di ba? As long as wala kayong ginagawang masama towards other people, 'di ba? Deadma. Practice the art of deadma. No, as long as nasa rason kayo, 'di ba? Wag ninyong papansinin yung mga paninira, no, ng ibang tao. Continue on with your life. Continue on to strive para maging matagumpay kayo. No, continue your success. Alalahanin din ninyo na kung nagtatagumpay nga ang ibang tao, kaya nyo din magtagumpay. Kasi we are all created equal. Always remember that. Lahat tayo may talents, skills, and gifts na binigay ang Panginoon sa atin. So, kanya-kanya lang tayo ng diskarte. Kanya-kanya tayo ng timeline. Kanya-kanya tayo ng path na pinagdadaanan. No? But we are all created equal. So, good luck, Pisces. That's all I have for you for the entire year, no, ng 2025. Thank you for watching. Love and light. Namaste.